Hello, magandang araw sa inyong lahat. By the way, this is Papa Coco para sa ating bagong Papa Coco's Math Tutorial Session. At kung ikaw ay bago sa aking TikTok, Facebook page, huwag mong kalimutang i-like at i-follow ako sa mga accounts na to for more math tutorials. So ngayon, ang pag-uusapan natin is area under curve. So alam naman natin na yung definite integral ay nagtataglay yan no, ng isang lower boundary at upper boundary. No, na kung saan hinahanap natin yung definite value per unit ng isang integral. In this case, makikita natin na isa sa mga nagiging applications no, using a graph is nagagamit natin ng definite integral para mahanap ang isang area under curve ng example natin ngayon. So, ibig sabihin, any form of curves no, ay magkakaroon yan ng isang area under sa kanyang curve. Kung mapapansin niyo na ang curve natin is y is equal to x squared, iyan ay isang example ng parabola na nasa point of origin at it goes upward. Ngayon, makikita natin dito na ang sabi niya ang kanyang boundary is between 2 and 0. So ang mangyayari nun is yung kanyang lower limit is nandito sa 0 or origin and then yung upper limit niya ay nasa 2. So ibig sabihin itong dalawang to na lower and upper limit from 0 to 2, magpo-form yan ng isa pang line na siyang magiging parang pagkukuhanan ngayon na area under that curve, no? So ngayon, yung area na yan, yan na yung bounded no sa ilalim ng mismo parabola natin. At yung naka-shade na green, yan yung area ang hahanapin natin na under curve. So, ang equation na mangyayari niyan is we have definite integral of 2 and 0 x squared dx, no? Kasi yung parabola natin is x squared dx, it goes upward at the point of origin. So, ang gagawin muna natin using definite integral, we can have now the integral of x squared dx that would give you x cubed over 3. And then you have the upper limit of 2 and the lower limit of 0 or the upper or lower boundary, no, rather. So, ang mangyayari yan, isa-substitute natin yung upper boundary na 2. So, yan ay magbibigay ng 2 cube over 3. Then, minus dun sa lower limit na 0 cube over 3. So, yung 2 cube is magiging 8 over 3. Tapos, yung 0 cube ay magiging 0. Tapos, yun ay 0 over 3. So, meron na tayong 8 over 3 minus 0 over 3. And then, alam naman natin na ang 0 over 3 is 0. So, ang final answer natin dyan is you have 8 over 3 units. So, ibig sabihin, itong 8 over 3 units, siya yung nagsisilbing area under curve ng ating isang conic section. So, yan yung application na mapag-uusapan pa natin sa mga susunod na videos. So, I do hope na itong lesson na to ay makatulong para sa iyo. And again, shout out pala sa lahat ng mga estudyante ko sa TIP and good luck sa inyong paparating na midterm exam. Ciao!